Happy Lord's Day po sa bawat isa sa atin at mapagpala ang araw na ito sa atin. At ang passage po natin sa umagang ito ay pagpapatuloy ng ating naiwan dito sa John chapter 16. Ang passage natin ay John chapter 16 verses 4a to verse 15. Ngunit yung tatalakayin natin yung verse 4a to verse 11 lamang today. Ito ay hinati ko sa sa kadahilanan ako ay kulang ng aking preparation at at I acknowledge yung aking limitation when it comes to words and when it comes to seeing the graces that the great doctrines na meron tayo sa ating passage. Kaya ayokong ma-misunderstood natin yung mga mayamang salita ng Panginoon, kaya hinati ko pa rin siya. Pero para magets natin yung buong konteksto ng passage natin, basahin natin yung verse 4a, verse 4b, to verse 15. And the Lord said, in His word, I did not say these things to you from the beginning because I was with you. But now I am going to Him who sent me, and none of you asked me, where are you going? But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth. It is your advantage that I go away, for if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Concerning sin, because they do not believe in me. Concerning righteousness, because I go to the Father and you will see me no longer. Concerning judgment, because the ruler of this world is judged. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. When the Spirit of truth comes, He will guide you into the truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. He will glorify me, for He will take what is mine and declare it to you. All that is the Father has in mind or has is mine. Therefore I said that He will take what is mine and declare it to you. And that is the word of our Lord. Magpasakot po tayo. Tayo manalangin. Panginoon, aming Ama, maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa mensahe mo na aming pagsasalu-saluhan. Dalangin namin ang iyong katapatan sa aming kalagitnaan na mapag-aralan namin ito ng tama at maging beneficial ito sa aming buhay. Malaman namin yung trabaho ng banal na spirito na patuloy na kumikilos sa amin, sa aming pagpasok at pagtanggap ng iyong biyaya ng grasya sa kaligtasan at buhay. At gayon din, ang biyaya ng banal na spirito na patuloy na nagsusustain sa amin, siyang kumakapit sa amin upang kami ay patuloy na tumingin ng malaki sa iyong grasya at sa iyong pag-ibig. Kaya naman kami ay nananatili sa iyong kaharian at gayon din sa pagsunod sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, ay convict mo ang aming puso concerning sin, your righteousness, and the judgment of this world, so that we may walk according to the image of Christ who saves us, who reveal your truth, who reveals your love to us. At ito ay mamunga ng mabuting gawa sa aming buhay upang gayon din, Panginoon, ang banal na Espiritu ay mag-convict sa mundo na aming ginagalawan ng patungkol sa kasalanan at ang mga taong ito ay maitawag mo sa pananampalataya at pagsisisi din sa iyong kasalanan, sa kanilang mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon. Ang aming dalangin ay inilalagay namin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Noong nakaraan, mga kapatid, ang ating mensahe ay medyo
kung titignan ng mundo ay malungkot at nakakatakot dahil ito ay patungkol sa pag-expect dapat natin sa tribulation or pag-oppress ng mundo against us. Ito namang sumunod na mga sinabi ng ating Panginoong Hesus ay ang biyaya ng banal na Espiritu upang tayo ay hindi bumitaw sa pananampalataya sa Panginoon kahit tayo ay nasa gitna ng oppression ng mundo, kahit tayo ay nasa gitna ng suffering at nasa gitna ng kahirapan. Isa sa mga great blessing o dakilang biyaya ng isang pagiging Kristiyano ay ang paghawak sa katotohanan. At ang katotohanan na ito ay mula sa paggabay ng ating Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid na ang Diyos ay patuloy mula doon sa ating pagtanggap sa biyaya ni Kristo ng buhay at kaligtasan hanggang sa ngayon na tayo ay namumuhay, siya ay patuloy na kumikilos sa atin. Naalala natin yung teaching kanina about faithfulness of God. Yun yung ginagawa ng Panginoon. At para tayo ay i-guide, tayo ay patuloy na hawakan sa kanyang dakilang grasya, patuloy ng gabayan ng kanyang mga inibig at hinirang, ito ay ganyang ginagawa sa pamamagitan ng pag-guide, sa pamamagitan ng operation ng banal na spirito o ng Holy Spirit. So makikita natin yan dito sa ating passage. Ngayong umaga, dakila yung bagay na iyan na malaman natin. At kung mapapansin nyo sa mga huling preaching natin, nung tayo ay matapos sa chapter 12 at nag-umpisa tayo doon sa chapter 13, katulad ng sinasabi natin, yung chapter 1 hanggang chapter 12, yun ay book of signs. At pagdating naman doon sa chapter 13 hanggang doon sa chapter 21, nitong Gospel of John, yun naman ay book of glory. Ipinapakita yung kadakilaan ni Kristo bilang Diyos at bilang tagapagligtas. At dito sa Book of Glory, tinalakay ni Kristo sa kanyang pamamaalam sa kanyang mga disipulo, tinalakay ni Kristo yung gawa ng banal na spirito. Kung mapapansin nyo mga kapatid, nakakatatlong bagay na tayo doon sa trabaho ng banal na espiritu. Sa chapter 14 verse 16, sinasabi dyan na ang banal na espiritu ay another helper. Si Christ ay ating helper pagkat siya ay nagtutuwid sa atin, siya ang nagko-comfort sa atin, at siya ang nagtatanggol sa atin sa anumang condemnation ng mundo at ng kasalanan at even ni Satanas. Gayon din, doon sa chapter 14, verse 26, makikita naman natin na yung banal na spirito ay siyang nagbibigay ng pag-alaala sa atin sa katotohanan ng mga tinuro ni Kristo. Nagbibigay siya ng pag-alaala kung ano yung mga milagrong ginawa ni Kristo, ano yung mga katuruan ni Kristo, ang banal na espiritu ang nagko-communicate nito sa atin. At pangatlo naman ay yung Holy Spirit testify about Christ in the midst of suffering, kung saan tinalakay natin last week yan, na ang banal na espiritu ay siyang nagwi-witness o nagbibigay ng testimonya sa katotohanan ni Jesus sa kanyang mga hinirang sa gitna ng paghihirap at pag-uusig ng mundo at gayon din ng kasalanan at ni Satanas. Makikita natin yan sa chapter 15, verse 26. At ito namang pang-apat at pang-lima ay makikita natin dito sa passage natin. At yung una ang ating tatalakayin ngayong araw o ngayong linggo na ito, ang Holy Spirit ang siyang the Holy Spirit work of conviction concerning sin, righteousness, judgment of the world. Yun yung pang-apat na trabaho ng banal na espiritu sa ating kaligtasan. Ang banal na espiritu ang nagtutuwid sa ating kaisipan at sa ating puso patungkol sa katotohanan ng kasalanan, ng katuwiran at paghahatol sa mundo.
At yung panlima, mga kapatid, sa susunod nating preaching, the Holy Spirit will guide the disciple to the whole truth or to the whole saving truth of God. Ang banal na Espiritu ang siyang gumagabay sa mga disipulo ng Panginoon o kanyang mga hinirang para sa kabuuang katotohanan na kinakailangan para sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos. Yun yung mga biyaya ng Panginoon sa pamamagitan at sa pag-communicate nito ng banal na Espiritu sa atin. Makikita natin dito na hindi dinisclose ng Panginoon ito doon sa kanyang earthly ministry, sa kanyang mga disciple. Marahil, merong mga paunti-unti siyang inilalagay o ibinibigay na clue about sa trabaho ng Banal na Espiritu. At tulad dun sa chapter 3, nung si Nicodemus ay nagtanong patungkol sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, ibinanggit doon ng Panginoon yung trabaho ng Banal na Espiritu patungkol sa regeneration o pagbibigay ng bagong puso o muling pagkasilang sa Espiritu. Ngunit makikita natin dito na kaya hindi i-disclose o hindi itinuro ng Panginoon yung mga trabaho ng banal na Espiritu sa paglalapat ng kaligtasan sa kanyang mga hinirang doon sa kanyang ministeryo dahil makikita natin sa verse 4b na sinasabi ng Panginoon dito na He was still with them. Kung makikita natin, yung 5 binanggit nating trabaho ng Banal na Espiritu, yun yung ginagawa ni Kristo. Yun yung trabaho ni Kristo nung nandito siya. Kasi kabilang yun sa trabaho ni Kristo. At kung titignan pa natin ng mas malalim yung sinabi ni Kristo dyan sa verse 4b, makikita natin na yung mga disciple niya ay may tendency na i-deflect yung persecution. Katulad nung ginawa nila doon sa Gethsemane, nung arestuhin ang ating Panginoon. Sila ay mga nagsitakbuhan. At gayon din kasama sa trabaho ni Kristo at doon sa kanyang perpektong katwiran o sa kanyang perfect righteousness at perfect sacrifice, yung pag-take ng lahat ng persecution ng mundo habang nandito siya sa mundo. Ngunit sabi niya sa verse 5 na ngayon na ako ay babalik na sa presensya ng aking Ama sa langit, kaya ko ipinagkakatiwala ang katotohanan na ito sa inyo. Bakit kinakailangan? Kung babalikan natin sa chapter 15, verse 26 to 27, sabi doon ng ating Panginoon, you will testify about me. Tayo rin, o yung mga disipulo rin ng ating Panginoon ay magta-testify patungkol sa katotohanan ng grasya ng Diyos kay Kristo o sa pagiging Diyos ni Kristo at tagapagligtas. Dahil siya ay aalis na, kaya dinidisclose niya na itong mga bagay na ito na kinakailangang malaman ng kanyang mga disciple. At yung pagdidisclose ng Panginoon ng mga bagay na ito, sabi sa verse 6, ay sorrowful ang kanilang pagtanggap. O merong sakit sa kanilang puso, o may lungkot sa kanilang mga puso na mangyayari. Bakit malungkot ang bagay na ito? Dahil sa pagkakaalam na ang another helper, ang Paraclete, ang Holy Spirit will take what is Christ, ibig sabihin, mawawala yung physical presence ng Panginoon. At hindi natin pwedeng maliitin yung affection ng ating Panginoon sa kanyang mga nakasama at disipulo. Alam natin na ito ay embedded in their hearts, even in their lives.
Imagine, brethren, iniwan nila yung kanilang kinabubuhayan para kay Kristo. Kung gaano kalalim yung kanilang affection, kung gaano kalalim yung kanilang devotion kay Kristo at hindi lamang sila yung may devotion kay Kristo, bagkus gayon din si Kristo sa kanila. It is impossible not to say that Christ is devoted with them and affectionate with them. Hindi sila may in love ng ganun kalalim kay Kristo kung walang affection yung physical presence ni Kristo sa kanila. So, let us not belittle yung physical presence ni Kristo, affection niya sa kanyang mga disipulo. Ngunit meron ding great truth dito sa sorrowful na kanilang paghihiwalay. Kung sila ay may great loss in life, sa pag-alis ni Kristo, meron din silang great blessing sa pag-alis ni Kristo. It brings them joy and peace sa departure ni Kristo. Pagkat yung pag-alis ni Kristo, it means yung kanyang atoning work para tayo ay iligtas at muling magkaroon ng communion with God ay victorious. At yung kanyang pag-alis at kanilang paghihiwalay, meaning yung indwelling ng Holy Spirit. At sa pag-indwell ng Holy Spirit, nasisigurado yung ating kaligtasan dahil siya yung gumagabay at patuloy na humahawak sa atin sa grasya ng Diyos para hindi tayo mawala at patuloy tayong itulak sa pag-ibig ng Diyos at itulak sa kabanalan ni Kristo. At yan yung ating dapat malaman sa umagang ito. The Holy Spirit convicts the world concerning the truth of God. Yan yung sinasabi dun sa verse 8. Yung Holy Spirit ang siyang nagko-convict sa mundo concerning yung mga truths. Ano yung mga truths na yan? Concerning sin. Ano yung sin? Ano yung katwiran? Ano yung judgment na nararapat para sa mundo? Tama lamang na matanong natin, ano tong truth o yung conviction ng Holy Spirit concerning sa mga bagay na ito. Dahil kung hindi natin to tatalakayin at pag-aaralang maigi, marahil maging abstract sa ating kaisipan yung mga bagay na ito. At maging advantage to ng makasalanang puso natin at ng makasalanang desire ng ating laman para tayo ay ma-inlove doon sa mga physical na mga bagay o materialistic wealth ng mundo. Ano itong convicting work ng Holy Spirit? Pwede nating sabihin na itong convicting work ng Holy Spirit ay concerning sin, patungkol sa kasalanan, sa righteousness, at gayon din sa judgment ng mundo. Pagkat ang mundo ay merong maling understanding o pagkaunawa patungkol sa kasalanan at sa righteousness at gayon din sa judgment. Yung convicting work ng Holy Spirit ay pagtutuwid sa kaisipan ng mundo kung ano talaga yung tunay na kasalanan, ano yung tunay na katwiran, ano yung tunay na paghahatol na inilagay sa mundo o doon sa ruler ng mundo, which is Satan. Ngunit hindi lamang complete na dapat na matama yung understanding sa kaisipan ng tao. Dapat nating malaman na itong convicting work ng Holy Spirit ay united doon sa will ng Father at ni Kristo. Na merong puso na nagnanais na makonvince ang lahat ng makakarinig
ng mensahe ng katotohanan ni Kristo na tumungo sa pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya kay Kristo na siyang tanging nagliligtas at tanging kapamaraanan sa kaligtasan. Ang pag-convict ng Holy Spirit sa mundo, sa maling kaisipan patungo sa kasalanan, sa katwiran, at sa kahatulan sa mundo, ay pagdala, gayon din sa katotohanan ni Kristo. Sabi ni Richard D. Phillips dito sa kanyang commentary, the Spirit convicts the world to its error concerning sin, righteousness, and judgment, so as to convince people of Christ's truth and such a way, or in such a way, that they may repent, believe, and be saved. At ito ay useful sa ating salvation. At pagkakatawag gayon din sa mga disipulo ng ating Panginoon. Kung titignan natin yung verse 5, ang sabi dyan ng ating Panginoon, "But now I am going to Him who sent me. And none of you are asking, where are you going?" Na-misquote ba dito si Kristo? Dahil dun sa verse 13, tsaka sa verse 14, nagtanong si Peter at si Thomas, "Where are you going, Lord?" Ngunit ang nais sabihin ni Kristo dito, mga kapatid, sila ay nag-i-inquire kung saan pupunta si Kristo, hindi dahil interesado sila sa gagawin ni Kristo, hindi dahil sila ay merong concern kung saan tutungo si Kristo. Ngunit concern sila sa kanilang loss doon sa affection nila kay Kristo. Mawawala na yung kanilang affection kay Kristo, mawawala na yung kanilang protection na binibigay ni Kristo. Ang parang question nila dito, "Why are you leaving me? Bakit mo ko iiwan?" Hindi question concerning kung saan pupunta yung kanilang master. Ano yung gagawin ng kanilang master? Ano yung dakilang bagay na gagawin ng kanilang master? Kaya naman nung time nung arrest ng ating Panginoon, Mark chapter 14 and Mark chapter 15, lahat sila ay nagtakbuhan. Or Mark chapter 14 verse 50. Dahil hindi nila naiintindihan yung daanan na niyayakap ni Kristo, yung purpose ng kanyang departure. Ngunit pagmasdan natin doon sa Acts chapter 2, yung binasa natin kanina, sa Day of Pentecost, kung saan bumaba ang banal na Espiritu sa kanila, dwells with them fully. Sila ay nagkaroon ng full conviction about the truth which is in Christ. Nagkaroon sila ng conviction sa kanyang words at doon, sa kanyang teaching at gayon din sa kanyang mga gawa. Kaya naman si Peter ay able to preach the gospel sa mga taong nakasurround sa kanila that time. Ano yung relevance nito sa convicting work ng Holy Spirit? It is the Holy Spirit who mediates to the Lord's disciple the truth of God concerning sin, righteousness, and judgment. Yung kanilang former thoughts about sin, righteousness, and judgment ay crooked. But because of the indwelling of the Holy Spirit, because of the convicting work of the Holy Spirit, their crooked thoughts about these truths of God straightened by the power of His illumination, aligning them to the truth of Christ.
Kaya meron silang kakayanan. They are able to witness. They are able to stand against the persecution of the Jews. Basahin natin yung Acts kung gaano pinersecute yung mga disciple. Ibang-iba sila doon sa mga disciple ni Kristo, doon sa four Gospels. Kung na sila yung mga takot na nanginginig lagi sa likuran ni Kristo, but doon sa account ng Acts, as if Christ preached in the midst of persecution because they are aligned in the truth, which is in Christ. Ito yung ginagawa ng banal na Espiritu sa atin. Kino-convict tayo sa gawa ni Kristo na naglilid sa atin sa repentance at faith in Christ. Kaya naman, ito ay blessedness para sa kanila at sa lahat ng nananampalataya at mananampalataya kay Kristo, na si Kristo ay bumalik sa langit sa presensya ng kanyang Ama upang ipadala ang banal na Espiritu na siyang nagko-convict sa atin concerning the truth of Christ that lead many to repentance and faith and bring salvation and light. Kaya naman itong mga biyaya ng ginawa ni Kristo ay napasa atin dahil nag-indwell yung banal na Espiritu at kinonvict tayo sa mga katotohanan ni Kristo. Ito yung same message ni Apostle John na gustong i-communicate sa first reader na itong gospel na ito. Maalala natin, yung mga first reader ng gospel nito, yung mga Christian Jews na persecuted because doon sa destruction ng temple sa Jerusalem, sila ay kinik out sa synagogues. Bawal na kayo magsimba rito mga converted kayo sa Christianity. Sila ay persecuted. Sila ay dinedespise ng kanilang mga kapwa Hudyo dahil sila ay nagpa-convert sa Christianity. In-exhort sila na wag mawalan ng pag-asa kung sila ay sinihipa sa kanilang mga synagogues, kung sila ay persecuted ng kanilang mga kamag-anak at mga kapwa Hudyo. Instead, geared their minds with the truth of Christ, that the Holy Spirit dwells in them personally, that they have the conviction of the Holy Spirit that leads them to repentance and faith. It is not about their ethnicity that makes them holy. Hindi dahil sila ay anak ni Abraham, kaya sila ay banal. Rather, the Holy Spirit convicts them. They are sinners as well as the Gentiles. Hindi dahil sila ay merong mga sacrificial rites, gayon din mga feast na inordain, kaya sila nagiging righteous. But Apostle John wants to communicate with them, you are righteous because of your faith in Christ who dies for you on the cross. Hindi ang political power ang nag-set them free, but the power of God through grace that liberates all the believers from the tyranny and bondage of sin. Ito yung spiritual truth. Ito yung blessing ng departure ni Kristo, yung pagbalik ni Kristo sa kalangitan. Ito yung blessing ng indwelling ng Holy Spirit. Dahil kung wala ang mga bagay na ito, it is impossible sa isang Kristiyano na i-enjoy yung blessedness niya sa Diyos dahil sa gawa ng kaligtasan at buhay ni Kristo. Ano yung pwede nating makita ditong aral, mga kapatid? The Holy Spirit will enlighten the darkness of mind and heart of the world
and humbles them that lead them to repentance and faith. Ang banal na espiritu ay nililiwanagan ng kaisipan o nililiwanagan ng madilim na kaisipan at puso ng mundo at ginagawang mababa ang kanilang kalooban na nagdadala sa kanila sa pagsisisi ng kasalanan at pananampalataya kay Kristo. At makikita natin yan sa verse 9 to verse 11, kung saan sinabi ng Panginoon yung trabaho ng banal na espiritu concerning sin because they do not believe in me. Concerning righteousness, because I go to the Father and you will see me no longer. Concerning judgment, because the ruler of this world is judged. Alam niyo mga kapatid, ang conviction without a result is not conviction. It is just a mere stir of emotion. Dahil parang naramdaman mong malungkot ka nung pinagpreachan ka, umayon ka doon sa sinabi ng preacher. Dahil naramdaman mong masaya ka, parang akala mo tama na yung sinabi ng preacher that dito ka sasaya. Ito yung magdadala sa iyo ng saya ng dire-diretso. Ang conviction ay trabaho ng banal na espiritu. We cannot force it. But it is important to hear the gospel continuously so that we may be convicted by the Holy Spirit. Ang unang kino-convict ng banal na espiritu ay yung kasalanan. Kino-correct niya personally yung kaunawaan ng isang tao patungkol sa kasalanan. Ipinapakita ng banal na espiritu yung karumihan, yung kadiliman ng kasalanan sa isang tao. Pagkat kung hindi nakikita yung karumihan ng kasalanan at kadiliman ng kasalanan, hindi mare-recognize ng tao na ang pinaka-problema niya ay yung kasalanan. Para sa tao, ang kanilang pinoproblema ay about politics, about morals, about education, about mental health, about civil relation. Without recognition that the greatest problem of the world is sin. Dahil mula sa kasalanan, kaya naging ignorante ang tao sa kanyang may likha, sa purpose sa kanya ng may likha sa kanya. Dahil sa kasalanan, nadala yung kamatayan sa tao. Nadala yung evil that causes all problems in life. You may believe that it is evil that causes all problems. Imagine, you are greedy na maging well-off agad sa buhay. Yung greed na yun ay steer ka to steal. Yung greed na yun ay steal ka na mandaya sa oras. Now, tell me, politics ba? Morals and education, mental health, and civil relation ba ang greatest problem ng mundo? It is sin. We must look at sin as the most filthy and dark entity in this world. Simula nung una, or bago maging witness ang mga disciple concerning Christ, kailangan muna nilang maunawaan yung dreadfulness ng sin.
Kailangan maging convicted muna sila na yung sin ay ang greatest problem ng tao. Hindi yung Roman Empire. That is why they are asking for a Messiah that has sword. At nung nakita nila si Kristo embracing death, they all ran away. Because they do not look at sin as the biggest problem that they have. Yun yung reason why Peter denied the Lord. It is the reason why they leave the Lord. Dahil naghahangad sila ng ibang Messiah, a political Messiah. Masyado nilang binibilitin o minamaliit yung kabanalan ng Diyos. Ngunit ito ay far greater yung kanilang kaisipan. Far different sa great teaching ng kasalanan sa Scripture. Remind natin yung sarili natin about the teaching in Romans. Romans chapter 1 verse 18. Sabi ni Paul dyan, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth." Dahil ang mga Jews ay katulad din ng lahat ng tao. Sila rin ay makasalanan. Mali yung kanilang thinking na dahil sila ay anak ni Abraham, sila ay less sinner. Sila ay less wicked. Kaya dahil ang kaisipan nila ay less wicked sila, nire-reject nila yung Messiah that offers free grace. Yung kaisipan ng tao, kadalasan, tinitignan niya na less sinner ako. Dahil less yung nakocommit ko na kasalanan. Less din yung sinful desire ko. Ang sinner ay yung those who commit great sin. Yun yung kinakagalitan ng Diyos. Pero ako less, hindi naman siguro ako, hindi magagalit sa akin ng Diyos. Ngunit sasagutin kagad tayo ni Paul sa Romans chapter 2 verse 12. "For all who have sinned without the law will also perish without the law. And all who have sinned under the law will be judged by the law." Kahit hindi ka pamilyar dun sa kautusan ng Diyos, kung ikaw ay nagkasala, kung ikaw ay minsan nagsinungaling, kahit tinatawag mo yung white lies, you sin against God. At pwede kang tawaging great sinner because of that little sin that you think that is little. We see how great the standard of God concerning righteousness and holiness. Sa great standard ng holiness ng Panginoon na yan, sabi ni Paul sa 3:10 ng Romans pa rin, none is righteous. No, not even one. And who are we to think, and even the Jews to think, that they are less sinner? It is foolishness to think that God can let pass of the little sin that you do and commit. Dahil may mga great sin, hahayaan na ng Lord. Look at the cross of Christ. Look at Christ on the cross. He never let His Son pass
because He is His Son. But fully poured out His wrath because of your little sin that you think that is little. That is how filthy sin is. At huwag tayong magbadaling mag-isip. Naya-admit ko lang na ako yung makasalanan, and that is responding sa conviction ng Holy Spirit. Conviction is not just admitting, katulad nung sinabi natin kanina. It is also have the nature of confessing that we are a great rebel against God, a rule breaker of God's holy law, confessing that we deserve eternal condemnation in hell. At hindi pwedeng magkaroon ng confession na ganito ang isang tao through his own intellect, through his own eloquence, through his galing sa hermeneutics. No. It is the work of the Holy Spirit that convicts him and lead his conviction to confession of sin. Admonition that he is a great sinner. Tignan natin kung paano pinroof ng ating Panginoon yung filthiness ng sin. Because they do not believe in me, sabi sa verse 9. The unbelief of the world to the Son of God, the provided Savior, the provided Messiah, the provided Lamb of God. Hindi ibig sabihin dito ni Kristo na yung unbelief lang, yung kasalanan ng tao. Ngunit sinasabi ni Kristo dito na yung unbelief, yung greatest revelation na ang tao ay depraved. Or the greatest revelation that of man's depravity. I-consider natin how great and good God is sa kanyang grasya mula kay Kristo, reaching out His hands to the helpless. But because of our pride, because of our hate against God, we reject it. Ano sinasabi natin? I can save myself. No, I don't need your help. I have my own righteousness. There is no contrite heart that cries over the great mercy and good love of God through Christ. Ito ay nagre-recall doon sa katotohanan ng grabing pagmamahal ng tao sa kanyang kadiliman. Sa John chapter 3, verse 19. Dumating si Kristo para sa liwanag, ngunit dahil sa pag-ibig ng tao sa kanyang sariling kadiliman, ayaw niyang pumunta sa liwanag ni Kristo. Rejecting Jesus involves choosing sin over salvation. Choosing curse over Christ. A stubborn denial of guilt over the humble reception of grace. Hindi tayo pwedeng kumawala rito, mga kapatid. It is only through the work of the Holy Spirit that a man is convicted about this filthiness of sin. Hindi yung mga apostle, hindi yung great preacher, yung magbabago sa'yo. Yes, it may help because they are herald of gospel. But it is the Holy Spirit that brings a sinner to conviction about sin.
Yung pinupunto natin dito, there is blessedness in conviction of sin, for it lead us to knowledge that we are in great rebellion with God. And by that knowledge, we come to know that we need a great help outside of us, for we are unable to save ourselves. Ask this question to yourselves, to yourself. How could someone who has no life brings life unto himself? And that's how the Holy Spirit convicts us. Pangalawang conviction na ginawa ng Holy Spirit, convicting the world concerning righteousness. Ito yung pangalawang part ng trabaho ng Holy Spirit on conviction. Kino-convict niya o may dalawang part yung conviction ng Holy Spirit concerning righteousness. Ang una ay convict the world regarding His own righteousness. Pwede natin tignan yung mga Hudyo kung bakit sila na-offend dun sa earthly ministry ni Kristo. Sila ay offended doon sa earthly ministry at sa life ni Christ dahil na-expose yung kanilang fake righteousness. Dahil sa perfect righteousness ni Christ ay nagsha-shine bright, it uncovers the filthiness of their petty righteousness. Maaaring mag-imbento ng fake righteousness ang mundo. Ngunit yung fake righteousness na yon is not accepted in the throne of heaven. Tanging yung righteousness na dinedemand sa salita ng Diyos, sa kanyang kautusan, ang accepted sa kanya. At yun ay nire-reveal ng Holy Spirit sa pamamagitan ng righteousness ni Christ. At yun ay nagli-lead sa atin doon sa second part ng conviction concerning righteousness. Kino-convict ng Holy Spirit ang mundo regarding sa righteousness ni Christ. Verse 10, concerning righteousness, because I go to the Father and you will see me no longer. Tignan natin yung words ng Panginoon, because I go to the Father and you will see me no longer. Ibig sabihin nito mga kapatid, na reverse ni Kristo yung judgment sa Kanya sa John chapter 19 verse 7 ng mga Hudyo, kung saan kinondemn siya ng mundo. But it turns out, it condemns them who rejects Him by bringing or by revealing His glory through His resurrection and ascension to His Father. At yung other side nung righteousness ni Christ, dito sa verse 10, yung work ni Kristo sa salvation para sa mga hinirang ng Diyos, para sa Kanya. Ibig sabihin na siya ay bumalik sa Ama, His work for the salvation of the elect is accepted by His Father. The resurrection of the Lord is the seal of His Father to the perfect righteousness of the Lord, to His life and in His perfect sacrifice through the death on the cross. Ibig sabihin mga kapatid, yung resurrection ni Kristo, ang selyo ng Kanyang Ama, na meron siyang perfect righteousness at tinatanggap niya yung Kanyang perfect sacrifice doon sa cross. At clinging dun sa context natin dito, kung titignan natin, na dahil siya ay nandoon sa tabi ng Kanyang Ama at sinend niya yung Holy Spirit, kung ito yung nagko-conclude ng proof na si Jesus Christ ay victorious about reconciliation between God and men.
Dito makikita natin mga kapatid na yung Holy Spirit ay kinoconvict yung tao na wala siyang righteousness at deserve niya yung just condemnation ng Diyos. And then convict the sinner that Christ died for his sin at ibinalabal sa kanya yung righteousness na pinagtagumpayan ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Yung great exchange na tinatawag. Yung pinupunto natin dito mga kapatid, it is a great blessing that the Lord send His Spirit to all who believe so that the Holy Spirit convicts all who belong to Him concerning righteousness that is in Christ. This is a great provision of God for the ministry of the gospel. Pangatlong conviction o convicting work ng Holy Spirit, convicting the world concerning judgment. Yung nasa kaisipan ni Apostle John dito sa conviction ng judgment sa mundo ay yung pag-overthrow kay Satan sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo at pagsira ng ating Panginoon sa kapangyarihan ng kamatayan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. At dahil sa kanyang muling pagkabuhay, nagdala siya ng heavenly life sa mundong ito kung saan siya na ang naghahari. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at ng kanyang muling pagkabuhay, si Satanas ay nahatulan na pagkat siya yung ruler of this world. Pwede natin i-consider yung Colossians chapter 2 verse 13 to 15. And you, who were dead in your trespasses and uncircumcision of your flesh, God made you alive together with Him, having forgiven us all our trespasses by canceling the record of debt that stood against us with its legal demand. This He set aside, nailing it to the cross. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. Yung Holy Spirit ang nagko-convict sa atin na yung reign ni Satan ay natapos na at nagre-recall sa atin doon sa sinabi ng ating Panginoon, doon sa John chapter 12 verse 31, na nahatulan na si Satanas na siyang liar, siyang accuser ng mga makasalanan, ngunit pinatawad ng ating Panginoon. Inirecall ng ating Panginoon yung kanyang death as His glorification. Kaya glorification ng ating Panginoon yun, for He judged the liar and accuser. We may also recall yung ating napag-aralan sa Book of Ephesians, kung saan dineclare ng salita ng Panginoon na tayong lahat ay under sa dominion ni Satan before. Ephesians 2 verse 3. Ito yung ngunit merong mabuting balita ang si Kristo sa chapter 4 verse 23 to 24. But Jesus Christ defeated the judge, Satan, and take away his power. And we are now born again in Christ through His Spirit that give us faith. Ito yung work ng Holy Spirit. It is very important in our life. Dahil kung hindi tayo convicted sa katotohanan na si Kristo, na si Satanas ay isa ng talunan,
na-cast down na, nahatulan na. Hindi tayo maaaring mabuhay according to the Spirit. Meron pa tayong pangamba sa ating kaligtasan. Meron pa tayong paniniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Dito makikita natin sa tatlong conviction ng banal na Espiritu ang pag-a-apply ng Panginoon o ng Diyos sa salvation at sa buhay na walang hanggan para sa kanyang mga hinirang. Mula sa operation ng Holy Spirit, kung saan kinoconvict niya ang tao mula sa kasalanan at sa katwiran. At dahil sa conviction na yon, ang tao ay nagko-confess ng kanyang kasalanan at tumatakbo sa mighty fortress which is Christ and His blood. That is why they have salvation. Ngunit hindi natatapos doon, mga kapatid. Meron din dakilang desire to follow the one who saves them. A man who confesses his sin and take refuge in Christ also seeks to be used by the Holy Spirit to convict the world concerning judgment. That his life declares the defeat of Satan and the power of sin is broken through Jesus Christ. Yung pinupunto natin, mga kapatid, those who believe the truth of Jesus Christ proclaims and proactively live according to the Spirit of truth. Ang isang nananampalataya kay Kristo ay ipinoproklama yung kanyang katotohanan at patuloy na namumuhay ng naayon sa katuruan ng banal na Espiritu. Ano yung makikita natin dun sa tatlong conviction na yun? It is faith. For us to receive the great salvation and life, iniregaluhan tayo ng pananampalataya sa pamamagitan ng gawa ng banal na Espiritu. Ngunit sa doktrinang ito ay merong great enemy. Ito yung teaching ng mga modern church ngayon na nag-a-accept ng lahat. Even makasalanan ka, even ikaw ay namumuhay ng patuloy sa kasalanan, accepted ka ni Kristo. Accepted ka ng Diyos. Tama yung bagay na ina-accept ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit yung nagpo-profess ng pananampalataya kay Kristo, ngunit patuloy na nabubuhay sa kasalanan at walang pagsisisi sa kasalanan, ay imposibleng matawag na katotohanan, ibang-iba sa doktrina ng Diyos o ng Scripture. Anong nangyayari kapag tinatanggap natin ang mga bagay na ito? Kaya merong mga kasabihan, yung mga weak Christian ngayon, only God can judge me. Tanging ang Diyos lang ang dapat mag-judge sa akin, kayo wala kayong karapatang mag-judge sa akin. My question is this. How about sa isang local church na merong kasalanan na nangyayari? Hindi ba pwedeng hatulan o i-disiplina ng church ang isang nagkakasala na iyon? At pagka nagdidisiplina, there is judgment. But sabi ni Kristo, when you judge according to the Scripture. Nangyayari ay nasisira yung conviction ng sin, ng banal na spirito, ng righteousness ng Diyos. Dahil sa mga modern churches na ito, na nais lamang na dumami ang miyembro, na dumami yung kaperahan ng kanilang church. At yung mga church na hindi nagko-convict ng sin, righteousness at judgment against the world, rebelling against God.
They are like wolves, disguising themselves as sheep and leads men to destruction. You see, dahil sa mga bagay na ito, sa nakikita natin na ito, na kailangan natin maging conscious sa ating mga words, sa ating acts, and sa ating thoughts. Na makita ng mundo yung difference between us and them, so that they may be also convicted sa witness ng banal na spirito sa ating mga buhay. Huwag tayong maging katulad nung example ni Pastor Mon Macapagal sa kanyang illustration about sa image ng mga reformed men today. They are like caricature that has big heads and small body. Ibig sabihin nun, full of knowledge tayo but lack of application dun sa truths. It is like having a great knowledge about the truth but rejecting the truth to rule your life. If you have the great truths, and that truth convicts you about sin, about righteousness and judgment, it will also affect your life. And I may repent on my sin, on rejecting to respond correctly. And I also pray for everyone, including myself, that we may respond to the great conviction of the Holy Spirit. Huwag tayong magkamaling isipin na nagpo-promote ako ng legalism. Ang sinasabi ng passage natin today, Holy Spirit convicts us doon sa great truth ni Kristo. Kung tayo ay kinoconvict ng banal na spirito, there will be a great change in us. From blind to having sight, from lame to walking in the light of Christ, from dead to life in the truth of God. Do not just wish to memorize great line of preaching, brethren. Do not just memorize the teaching of the Holy Scripture, but rather pray that the Holy Spirit convicts us concerning sin, righteousness, and judgment of the world, so that we may respond in repentance and faith to Christ, and that we may witness to the world the truth of Christ, so that the victory of Christ be immanent in our lives. Meron lamang akong dalawang challenge sa umagang ito. Unang challenge, do not resist the conviction of the Holy Spirit. Perhaps we are struggling in life as a Christian, for we still have the light on the sin that comfort our fleshly desires. And it turns out that the holiness and righteousness of the Lord burdens us. Ngunit wag nating masamain yung kabanalan at katwiran ng Diyos. Hindi yun yung nagbaburden sa atin. It is the sin that we enjoy, the condemnation of Satan to us. Ang katotohanan ng holiness at righteousness ng Diyos is good for us, for it brings us to peace and eternal joy with Him. And the conviction of the Holy Spirit is expression of the love of our Lord to us. For He do not want us to go down into a great darkness. Sa pangalawang challenge natin, rejoice in the finished work of Christ for salvation, including the indwelling of the Holy Spirit, and pray that the Holy Spirit convicts us more concerning sin, righteousness, judgment, so that we may respond more to the blessed life we have now in Christ. Siguro meron tayong mga trouble concerning our indwelling sins.
ating mga corrupted heart. Ngunit yung conviction ng Holy Spirit is not to condemn you. It is there. It is given to you. Yun ay pagtawag sa atin ng ating Panginoon sa pagsisisi sa kasalanan at pagpapatibay ng ating pananampalataya sa Kanya. That we may enjoy the blessed life that Christ victoriously claimed on the cross and in His resurrection. Marahil tayo ay nagsastruggle sa buhay dahil meron tayong affliction at suffering. Ngunit pwede pa rin tayong mag-rejoice in the midst of struggling and affliction of the world. Dahil yung gawa ng banal na espiritu na kinoconvict ka patungkol sa katotohanan ng kasalanan, sa katwiran ng Diyos at sa judgment sa mundo, sa ruler ng mundong ito, ay itinutulak ka sa pamumuhay kung saan ito ay naayon sa kabanalan ng Diyos. Hindi ka katulad ng mundo na continuously rebelling against God. Kung merong nag-a-afflict sa'yo, nagpa-persecute sa'yo, grieve for them. Dahil iyon ay work ng Holy Spirit na kinoconvict ang mundo o yung nag-a-afflict sa'yo at nag-o-oppress sa'yo. Dahil nakikita niya yung liwanag ng katotohanan ni Kristo at tagumpay ni Kristo para sa iyo. At para naman sa mga wala pang pananampalataya at gayon din mga nasa disiplina ng local church na ito. Marahil, ikaw ay nagwa-wonder kung ikaw talaga ay merong kapayapaan at merong ligaya sa piling ni Kristo o sa piling ng Diyos. Marahil yung mga preaching ay condemning sa iyo, but it is the love of God that calls you to repentance and faith in Christ because He wants you to be saved. He wants you to be reconciled with Him. I urge you, brethren, believe in the finished work of Christ on the cross and repent on your sins. Para sa ating pagtatapos, we are blessed by the work of the Holy Spirit for He continuously convicts us through Jesus Christ that lead us to humble submission to the truth of God. Tayo ay biniyayaan ng dakila ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa kapamaraanan tayo ay patuloy niyang itinutuwid sa kanyang katotohanan. Kaya naman tayo ay merong pagsunod sa kadakilaan at kabanalan ng ating Panginoon. I pray that this message convicts us about the great work of the Holy Spirit and give us a heart that yearns more sa conviction ng banal na Espiritu. Let us pray. Panginoon, aming Ama, maraming salamat sa umagang ito na ibinigay mo sa amin. Tunay nga na ikaw ay mabuti at dakila sa aming mga buhay. Dahil kung wala ang biyaya ng iyong pagtutuwid sa amin, sa pag-convict mo sa amin sa kasalanan, sa righteousness at gayon din sa judgment ng mundong ito, hindi kami maniniwala na kami ay makasalanan at hindi namin makikita na meron kaming dakilang pangangailangan patungkol sa katwiran at hindi kami tatakbo sa matibay na muog ni Kristo at ng kanyang dugo na siyang nagliligtas at siyang tanging nagliligtas lamang. Dalangin namin, Panginoon, na ang mensahe na ito ay kumilos sa aming mga buhay, dalhin kami sa pananampalataya at dalhin kami, Panginoon, sa pagsisisi sa kasalanan. Makita namin ito ay ekspresyon ng iyong pag-ibig. Ito ay mensahe ng iyong dakilang pag-ibig sa amin, sa pagtawag mo sa amin, sa kaligtasan, at gayon din sa pagsisisi sa kasalanan. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ay dakilain at purihin. Ang dalangin namin ay sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
para sa ating Ikish. Lord's Table. Lord's Table sa bawat isa at tunay na kaya tayo narito ay nakonvict ng banal na spirito. So, ang ginawa ng Panginoon ay itong sinasabi ni Christ na ito ay nai-apply niya sa atin. Kaya tayo ay nagkaroon ng pananampalataya, very evident ito, yung conviction of sin. Tumakbo tayo kay Kristo sa pagsisisi at paniniwala sa Kanya. Dahil conviction of righteousness, hindi natin kaya abutin ng ating katwiran o sariling kakayahan yung standards ng Panginoon, which is ang kanyang batas. Kung susukatin natin, lahat ay condemned, lahat ay bagsak. Kaya, yes, we are convicted by our sins, nag-easy tayo, at na-convict tayo ng righteousness ni Kristo na siya ang pinaka-mainam na katanggap-tanggap ng Diyos, at tunay na tayo ay convicted ng judgment ng Diyos, na we are more than conquerors. Na dati ay father of lies natin, si Satan, siya ang ating ama, pero ngayon ay father na natin si Kristo. We are judged, nung tayo ay nanampalataya, ngayon ay tinatawag na tayong saints. So, tayo ay righteous sa paningin ng Ama. Pero ngayon, sa mga wala pang pananampalataya, ang wrath ng Diyos ay nag-aapoy sa inyo. You are judged pa rin. Na wicked sa kanyang mga mata. Kaya ito ay isang ebidensya, itong ipapartake natin, na talagang tunay na kinikilala natin tayong makasalanan at kailangan natin ng katwiran ng kanyang anak, kung si Kristo, at tayo ay hinatulan bilang kasama sa kanyang pamilya. Diba, ang sarap kong enjoy, ang sarap kong i-celebrate ito every Lord's Day. At minsan nakakalimutan natin, bakit kailangan pumunta ng linggo at magsamba? Kasi ito po ang hatol sa atin. Convicted tayo ng banal na spirito na part ako ng pamilya ng Diyos. Part ako at pinagkamatayan ako ni Kristo. Ako ay kapatid niya at hindi niya ako ikakahiya. Hindi katulad ng aking mga kasama na wicked, di ba? Tayo ay namimiss ng maltreated tayo ng ibang mga tao. Pero sa ating Panginoon, you are very welcome sa Kanya. You are very well loved. At tayo ay kinikilala niya, nakasama niya sa kanyang household. Napakasayang i-celebrate ito at simula ng taon na 2025 na kinikilala na tayo ay kilala ng Diyos. Yan ang napakahirap, ayaw natin marinig na depart from me. Hindi pala kita kilala. Na kahit pala ikaw ay nag-church, hindi ka pala kilala ng Panginoon. Kailangan mo si Kristo. Panampalatayaan mo ang kanyang ginawa. Hindi nakakasave ang church, hindi nakakasave ang prayer, ang nakakasave ay ang ginawa ni Kristo sa krus. At yun ang inyong paniwala. Sisiyaw ang iyong mga kasalanan. Ay yan ay magdudulot sa iyo ng kapahamakan at kamatayan sa harap ng Diyos. Tayo ay darapo sa ating Grabe ka na, Arjo. partake bread and wine. Gawa Panginoon, i-ready mo ang aming mga puso at isipan. Discern po namin, Panginoon, na ito ay ibang tinapay na, ibang wine na ito, Panginoon, hindi na ito katulad ng mga ordinaryong pagkain at inumin. Ito ay nawa kilalanin namin na sinisinggulan na ng katawan at dugo ni Kristo, Panginoon, na namatay para sa lahat ng mga makasalanan, na kung sino ang sasampalataya ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na ginather mo kami at binigyan mo kami ng chance para muli ay ma-remind nyo kami, Panginoon, ng inyong katapatan ng pag-ibig sa amin. Gawa, binibigay namin sa iyong kamay ang aming pagpapartake, no, mag-glorify ka sa pangalan ng mga pwede na ko na.
Sabi ko na, Alvin. Ipipitik na sa atin. Kaya ano, years of tayo. Hmm? Ito ang tinapay na nagsisimbolo ng katawan ni Kristo na namatay at naging sumpa alang-alang sa atin. Siya ang kinikilala ng mga panahon na yon na isang makasalanan na hindi naman niya ginawa. Thank you, Deacon. So, siyang inosente na offering para sa Diyos na naging mabangong samyo sa kanyang harapan na dahil sa ating mga ginawang kasalanan ay napunta sa Kanya at ang kanyang mga ginawang holiness at kanyang mga perfectong gawa pagsunod sa batas ng Ama, ng Diyos, ay napunta sa atin. Itong ating hinahawakan ngayon ay isang pruweba na may nangyari na kamatayan ng isang tao na magliligtas sa lahat ng mga kasalanan. Hindi lamang ito biblical, hindi lamang ito theological or doctrinal, pero ito ay historical na nangyari na hindi talaga pwedeng pagkait or hindi pwedeng itanggi na hindi nangyari sa history ng mundo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piray sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay po natin kainin na may pasasalamat ng tinapay. Pwede na po natin ito. Ito naman ang wine na nagsisimbolo ng dugo ni Kristo na umago sa krus para maging pambayad at para masatisfy ang puot ng Ama. Nagpapakita na itong dugo nito ang naglinis sa atin, sa ating mga kasalanan, at siya lamang ang naging katanggap-tanggap na offering sa ating Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang sarili, willingly, joyfully, para sa ating kapatawaran, reconciliation with the Father. At pagpapakita nito sa mga oras na ito na tayo ay katanggap-tanggap, kaya tayo ay malayang nakakapanalangin, malayang nakakapagsamba, malaya na kilalanin ang bawat isa ng ating kapatid sa pananampalataya ay dahil dito sa resulta ng kanyang ginawa sa atin. Naway tayo ng pasalamat. Matapos maghapunan, dumangkot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aming dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakanin kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpapalito. Inumin po natin ang sabay-sabay. Ang kopang ito na nagsisimbolo ng kanyang dugo. May pasasalamat. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Sa unang birthday, kami ay nakapag-partake ng sama-sama. At nawa ito ay magkaroon ng dulot sa amin, dulot ng paglago sa union namin sa iyo, Panginoon, dulot sa pagsunod, dulot sa paglago sa pagkilala sa iyo, Panginoon. Hindi lamang po ito maging ritual sa amin all throughout the year, pero ito ay maging buhay namin at kinikilala na ang grasya mo ay natanggap namin by faith in Christ alone. Nawa, Panginoon, ganun din po ang mga nakasaksi na hindi nakapag-partake. We pray in your time, Lord, na makasama na rin po namin sila sa pagpapartake, Panginoon. At nawa ay matuloy na bigyan mo sila ng bunga ng repentance
sa kanilang journey po ito. At meron din po sa mga bata, sa mga visitors na ngayon ang nakarating at naka-witness ng sacrament pong ito. Dalangin namin, Lord, na in your time, gamitin niyo po itong mga ginawa po ng pag-partake, Panginoon, ng Lord's table. Mainit sila sa pananampalataya, Panginoon, at makita nila ang Ebanghelyo dito po, Panginoon. At kilalanin nila, nawa makonvict sila ng banal ng Espiritu sa kanilang kasalanan, makonvict sila na wala silang maibibigay at maipapatunayan sa iyo na katwiran, Panginoon, para sila ay tanggapin mo at makita nila, Panginoon, na tunay na si Kristo ang judge lamang, siya ang nag-disarm sa evil at kay Satan, Panginoon, sa mga kapangyarihan na bumubulag para makita namin ang Ebanghelyo. Ito ay hinatulan na 2,000 years ago, Panginoon, at ngayon ay kailangan namin si Kristo ang kanyang ginawa sa pananampalataya para kami magkaroon ng hatol na kasama sa iyong pamilya, Panginoon, at maging matuwid sa iyong mga mata dahil sa ginawa ni Kristo. Maraming salamat sa iyo, Lord, at nawa ito ay magkaroon sa amin or ngayong mga araw po, mga oras pong ito, maging redemptive event ito sa mawala pang pananampalataya at maging transformative event, Lord, sa amin pananampalataya sa iyo. Binibigay namin sa iyong mga kamay at lahat ng papuri para sa iyo lamang sa pangalan ng iyong anak ni Jesus. Amen. Tinatawagan ko po si Deacon para sa responsive at sa benediction. Ano ng patay ata. Pasingat kayo. Bilang tugon po sa ating napakinggang mensahe, ating awitin ang hymn na Reformation.